Praise the Lord. Sige po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang Pasko po. At malapit na po ang ating bagong taon, ang 2021. So purihin po ang Panginoon. Kanina po sabi ko sana nung nag-testify si Sister Eli, pinakita niya yung picture ng sasakyan niya. Kasi pag nakita niyo po yung picture ng sasakyan niya, parang hindi mabubuhay ang driver. Warak na warak po talaga yung harap. Pero purihin ng Diyos at siya po ay walang galos, himala, talaga pong makita natin yung pag-iingat ng Panginoon. Kala ko nga po hindi siya makaka-attend dahil kanina ko lang nalaman yung nangyari po sa kanya. Kaya sabi ko, ay baka hindi maka-attend. Pero sabi po ni Harold, ay a-attend po siya. Tapos pinakita sa akin yung picture ng kotse, nagulat ako. Kala ko simpleng bangga, pero hindi po pala simple yung pagkakabangga sa kanya. Pero we thank God sapagkat nandito po siya. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. So, purihin po ang Panginoon maging sa lahat ng nanonood po sa atin sa live streaming. Kumusta po kayo dyan? At nawa po ay ayanyayahan natin ang ating mga mahal sa buhay na tumutok po at sumama sa atin sa ating pagsamba na gagawin po sa umagang ito. Kung paano po na ang bawat isa na nandito sa ating church ay sasamba ng sama-sama. Ganon din po ay inaanyayahan namin kayo na maging kasama po namin, kasama ang inyong buong sambahayan. So ngayon pong umagang ito, ilang araw po tayong nag-aral patungkol po sa Christmas at patungkol po sa Diyos na nagkatawang tao. Siguro po mga 10 katuruan po iyon. At ngayon po ay yung pinakahuli po is napakahalaga sapagkat ito ang dahilan kung bakit tayo po ay nilikha ng Panginoon to worship the Lord. Amen po ba? Nais ng Panginoon na sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. At naghahanap po ang Panginoon ng mga babae at lalaking gagawa nito. And we thank God nandito po tayo. Pero medyo ile-level up po natin ang ating pagsamba sa Panginoon. So nawa po ay medyo ma-evaluate natin ang ating mga sarili at makita natin, eto ba yung pagsambang ibinibigay ko sa ating Panginoon. So ang ating pong pag-aaralan is how to worship the King. Makikita po ito sa Matthew chapter 2 verses 1 to 11. Paano nga ba ang pagsambang dapat ibigay sa isang hari? So kung ito po'y personal at taong hari, medyo maganda-ganda na, no? Medyo may paggalang na. Halimbawa, ito yung mga presidente natin. So iba yung pagtingin natin, iba yung magiging kilos natin kapag ka nandyan na siya. Dahil nandun yung respeto natin. Pero paano kung ang sasambahin natin ay hari ng mga hari? Kaya po dito sa Matthew chapter 2 verses 1 to 11, ang sabi po dito, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. So naaral na po natin ito, no, na mula dun sa bituin na kakaiba ang kanyang shine, ay nakita nitong mga magi na something is happening. Merong ipapanganak na magliligtas sa mundo. Nabasa niya yan sa mga salita ng Diyos at sa pangyayari. Kaya ang sabi nila, we saw his star when it rose and have come to worship him. Verse 3, when King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with them. So merong natuwa na naghahanap ng buong puso, pero si Herod na-disturb din siya, pero hindi para sambahin ng Panginoon. Natatakot siya dahil may papalit sa kanya. Sabi niya, bagong hari. So natatakot siya. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. In Bethlehem, Judea, they replied, for this is what the prophet has written. Verse 6, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. So napag-aralan din po natin ito, no? Parang yung lugar ay napakaliit, hindi pinapansin, pero kapag ang Diyos ay sumama sa atin, gaano man tayo kaliit, makikilala tayo. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child.
As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. Hindi totoo yun. Kunyari lang po yun. Dahil iniintay po niya na makita. Hindi para i-worship, kundi para patayin. Verse 9, after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Verse 10, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. So sino po yung sinamba? The child. They worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ang Panginoon po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Ang pagsamba po ay bumabago. Bumabago sa ating isip, bumabago sa ating pag-uugali, bumabago sa ating pananaw. At ang mga tao po ay napakadaling magbigay ng pagsamba sa isang tao o kaya naman sa isang bagay. Kaya nga po, pag nagpunta tayo sa iba't ibang mga bansa, ay makikita natin na may mga bansang sobrang dami. Sa India, sobrang dami ng kanilang mga sinasamba. Sa Japan, ganun din po, sobrang dami ng kanilang sinasamba. I don't know if this is true, pero may nagsabi sa akin kahit daw toilet no? Yung bowl sinasamba rin So, anything na nagbigay sa kanila ng something, nagiging object of worship. Kaya po, ang dami. Bakit? Kasi ang mga tao ay nilagyan ng Panginoon sa ating mga espiritu ng pagnanasa sa eternity. Nilagay ng Diyos yan sa ating puso. Kaya kahit sabihin mong hindi pa natin kilala ang Diyos, merong something in us na parang empty tayo without God. Kaya naghahanap talaga ang lahat ng tao ng Diyos. Ang problema, sino kayang Diyos ang ating matatagpuan? Kaya kung di natin matatagpuan ang tunay na Diyos, tsak na tsak ko na meron ka pa rin Diyosen. Kaya kinakailangan ang ating Diyos na matatagpuan ay tunay na Panginoon. So nakakatakot po dahil lahat tayo ay dadalhin sa isang kalagayan na hahanap tayo ng sasambahin. Kala natin ang sinasamba, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga kung ano-ano lang pero hindi po. Anything and anyone can be Diyos-Diyosan, can be idols of our life. Kahit na sino. Bakit? Pag sinabing idol, ibig sabihin po kasi, yung affection mo sa Diyos ay naagaw nito. Ang sabi kasi ng Bible, hindi po ba, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Put God first. Dapat ang Diyos ang una sa lahat. Our God is a jealous God. Mapanibughutin ng ating Diyos. Kaya ang nais ng Panginoon, siya ang una sa buhay natin. Ang pagsamba natin, nais ng Panginoon, sa Kanya natin ibigay. Kaso, maraming mga tao, kahahanap ng mga Diyos, hindi nila natagpuan ng tunay na Diyos. Kaya they are creating their own idol. Tingnan niyo po yung panahon ni Moses. Nung umalis si Moses para pumunta sa bundok ng Sinai, 40 days na nasa bundok siya. Ang mga tao po, ang mga Israelites, na nakakita ng himala ng Panginoon. Nung mawala si Moses, ano pong ginawa ng mga Israelites? Sinabihan niya si Aaron, sabi niya, Aaron, wala si Moses, wala tayong Diyos. Di ba tayo pwedeng gumawa ng Diyos na sasambahin? Makukulit yung mga tao, mga Israelita. Kaya napilitan si Aaron na gumawa. O sige, ako na mga ginto nyo, singsing nyo, alahas nyo. Tinunaw, ginawang parang calf. At sinamba nila yung calf na yon. Ang mga tao, kahit anong bagay, dahil sa pagnanasa natin na makatagpo ng Diyos sa ating mga buhay, without us knowing it, we are creating gods. No? We are creating gods, either in form of men or either in form of things sa mga bagay. Kaya kung ano man ang mga bagay o tao na inuuna natin ang higit sa ating pagmamahal kaysa sa Diyos, sila po ay nagsisilbing mga Diyos-Diyosan. Amen po ba? Kaya tingnan nyo sa mga rock concert. Nakita nyo, yung rockies na yan, gusto nila, sinasamba sila. Diba, pag napanood mo si TV, parang mo silang mga nagwawala. Nagkakagulo sila, tapos inihahagis nila yung kanilang mga sarili. Pumapasok sa ibabaw na kagaling, tapos ihahagis, tapos nagsisigawan. No po? Even maraming mga klaseng taong gustong sambahin sila. Gusto sundin sila, gusto pahalagan sila ng higit sa kanilang mga buhay.
Kaya lang po itong end ng 20th century ay para po bang napapansin natin na nawawala na po yung kalwalhatian ng tunay na pagsamba, especially during Christmas time. Kaya po yung ating pattern kung paanong sambahin ang isang hari during Christmas time ay tingnan natin sa Matthew chapter 2. Kasi tuwing Pasko, ay tayo ay nagbibigay ng mga regalo. Akala natin kasi pag Pasko, regaluhan lang sharing lang, reunion lang, kainan lang. Pero we thank God sa ating siyam na gabi ay natutunan natin ang tunay na kahulugan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Kaya pag-aralan po natin mga magulang at kapatid, kung paano natin gagawin ang ating araw-araw na pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So, how to worship the King? Paano natin sasambahin ang hari ng mga hari at ang ating Panginoon? Una po, worship Him preeminently. Ibig sabihin, above all other kings. Sambahin natin siya above all. No? Above all. Walang lalagpas dapat pagdating sa ating pagbibigay ng pagsamba sa Diyos. Dapat mas mataas ang pagsambang ibibigay po natin sa Kanya. Makita po natin yan sa Matthew chapter 2 verse 1. Hindi po ba? Ang mga magi ay nagpunta doon sa east para sambahin ang ating Panginoon. Napakarami po kasing hari sa mundong ito na nais nila na sila ang ating bigyan ng tuon. Sino-sino yung mga hari na yan? Yan po yung mga hari na umaagaw ng ating papuri, panahon, pagsamba, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag ang anumang bagay na ginagawa natin sa Diyos ay naaagaw ng kahit anong bagay, ng kahit anong tao o sinong tao, sila po yung mga hari sa mundong ito na nais na nagdidemand na sila ay sambahin. Kaya po, maging aware tayo mga magulang at kapatid. Ang Diyos natin ay mapanibughuing Diyos. And I believe in my heart we all love God. Kaya lang, meron kasi siyang kaaway na si Satanas na dinideceive tayo. No? Pag sinabing deception, parang isang hibla lang ng mali. Kaya hindi mo ma-distinguish kung tama ito o mali. Kasi maliit na maliit, hairline lang para tayo ma-deceive. Kaya po, tingnan natin, sino ba ang nangunguna sa ating mga puso? Sino ba ang nakaluklok sa ating mga puso? Sino bang binibigyan natin ng higit na panahon? Sino bang binibigyan natin ng higit na pagmamahal at atensyon? Let us worship Him preeminently. Ang wise man po na ito, mga wise men po na ito, ay sinamba nila ang King of Kings and Lord of Lords. Hinanap nila at nagbigay sila ng papuri at pagsamba. This 2021, nawa po ay maibigay natin ang higit na pinakamataas na uri ng pagsamba, pagmamahal at paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Number 2 po, worship Him personally. Minsan po may mga Kristiyanong kailangang may mag-lead sa kanila in worship para sila makasamba. Ay, sige worship tayo. Sige na, pakanta ka na. Pero pag tayo, hindi natin magawa na tayo'y sumamba sa Panginoon. We need other people to lead us to worship God. Pero hindi po dapat ganon ang nangyayari. Ang tunay na pagsamba, kailangang ikaw mismo ang sumasamba sa Panginoon. Huwag mong pabayaang iba ang sumamba para sa iyo. Kaya ang sabi po ng verse 2, ng Matthew chapter 2 verse 2, where is the one who has been born King of the Jews? We saw the star when it rose and have come to worship Him. So sila mismo ang naghanap para sambahin siya, sambahin ang ating Panginoon. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayo marunong sumamba sa Panginoon personally. Po, hanapin natin, seek the King of Kings and the Lord of Lords by ourselves. Kailangan tayo mismo po ang naghahanap
sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po ay nagpunta dito sa lupa. Hindi para sa kung ano, kung hindi nais po niya at hinihintay niya kayo at ako na magkaroon ng pagnanasa, na sambahin siya. Nagkaroon ng pagnanasa na lumapit sa Kanya at magsuko ng buhay sa ating Panginoon. Kaya si Jesus po ay nagpunta to be our very own personal Savior. Di po siya tagapagligtas lang ng lahat, personal. Nagpunta siya dito sa lupa personally for you. Sabihin mo nga sa katabi mo, personally for you. Ang Diyos ay nagkatawang tao para sa iyo, personally, para sa atin. Hindi generic na lahatan lang, kundi talagang specific, nagpunta siya para sa individual na bawat isa sa atin. Ay medyo nakakatuwa po yan na isipin na in-specify ka ng Lord o siningle out ka ng Panginoon na ikaw pala kahit sa dinami-dami ng tao, nakatingin pa rin siya sa'yo. Tiningnan ka pa rin niya. At nagawa niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil ikaw ang nasa isip niya. Kaya alam niyo po minsan, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, napakaganda na ginagawa niyo tong personal. Yung po bang pinapalitan niyo yung mga salita doon at ginagawa niyong ikaw? Halimbawa, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pwede niyong lagay yung pangalan niyo. The Lord is K shepherd, K shall not want. Iba po kasi ang dating nun kapag ginagawa natin iyon. And my God shall supply all K's need. So make it personal. Kasi po si Jesus Christ ay nagpunta dito sa lupa to be our very own personal Savior. Ganon din po yung mga wise men, no? Ito pong mga wise men na to ay nagbigay ng personal visit. Nagbigay ng personal visit para sambahin ang ating Panginoon. Number 3 po, worship Him persistently. Huwag tayong titigil. Panapanahon ba ang pagsamba sa Panginoon? Kapag ka-okay ang nangyayari sa buhay natin, we can worship God. Paano kung pangit na ang nangyayari sa buhay natin? Tigil muna tayo. Paano kung wala tayong trabaho, we can worship the Lord. Paano kung may trabaho ka na, hindi na ba tayo sasamba sa Panginoon? Busy na ba tayo para magbigay tayo ng pagsamba sa Diyos? True worship, worship Him persistently. Kasi hodang nag-iba-iba na ang estado natin sa buhay. Our worship should be persistent. Hindi dapat nagbabago ang ating pagsamba. Amen po ba? Ano yung mga estado sa buhay? Nung nakakilala ka sa Panginoon, ano ka? Ako po, estudyante. So, sinamba ko ang Panginoon kahit estudyante ako. I worship God. And then after pagiging student, nakagraduate ako, another stage of my life, nagtrabaho ako. So, I still worship and serve God. True worship is persistent. It doesn't depend on what is happening into your life. It doesn't depend kung ano na yung sitwasyon ng buhay mo para lang ibigay mo yung pagsamba sa Panginoon. Because ang tunay na pagsamba, persistent siya. Amen po ba? Hindi siya tumitigil. Hindi siya nag-i-stop. Hindi siya nagbe-break. Break muna ako. Hindi po ganun. Ang tunay na pagsamba ay persistent. Kaya ang sabi ng, ibig sabihin, at all cost, kahit ano pa, ang maging kabayaran nito, I will still worship my God. I will still follow my God. I will still serve my God. So hindi yan nakadepende sa estado ng ating mga buhay o sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Pag pangit na, I cannot worship you, Lord, nagtatampo ako sa iyo, the more we should worship God. Amen po ba? Why? Pastora, ang pangit na nga nangyayari sa buhay ko, magwo-worship pa ako sa Kanya? Tatampo ako Bakit natin kailangan sambahin ng Lord? Kasi the Lord inhabits the praises of His people. Tinatahanan ng Diyos ang papuri ng Kanyang mga anak. Kaya kapag tumahan ng Diyos sa papuri natin, kasama ang Kanyang presensya, kasama ang Kanyang kapangyarihan. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang titigil sa pagsunod at pagsamba sa Diyos. Amen po ba?
Praise the Lord. At magugulat tayo sa gagawin ng Panginoon sa atin. Nakita natin yan sa sa Matthew chapter 2 verses 3 to 10. Next po, ano po ba yung ginawa ng mga wise men na ito? Paano nila pinakita ang kanilang persistence in worshiping the Lord? Kasi una, hindi biro ang ginawang paglalakbay ng mga wise men para lang sambahin ang Panginoon. Saan sila nagmula? Nagmula sila sa Babylon. Napakalayo sa Bethlehem. Sabi nga po, 600 miles para ka makarating sa Bethlehem. And yet, kahit napakalayo, ang mga wise men na ito ay naging persistent na hanapin ang tagapagligtas, na hanapin ang Panginoon, na hanapin ang hari ng mga hari upang ibigay ang kanilang pagsamba sa ating Panginoon. And remember, that time, walang MRT, walang eroplano. Kaya ang kanilang sasakyan is just a camel. No po? At hindi laging sinasakyan. Minsan bumababa ang nakasakay sa camel para maglakad. Pag napagod sila, tsaka sila sumasakay. So they traveled 600 miles by foot and on camels. Imagine niyo yun? Tayo, sa ating pagsamba sa ating Panginoon, dapat persistent tayo, gaano man kalayo. Meron nga pong kasabihan, di ba, kapag nagmamahal tayo, alam natin yun, malayo man, malapit din, pilit ko ring mararating. Kasi nagmamahal tayo. Pag nagmamahal tayo, walang malayo sa atin. Kaya nating marating ito. Pipilitin nating marating ito sapagkat nagmamahal tayo. Amen po ba? Kaya po, ang worship natin sa Panginoon dapat persistent. We will worship the Lord at all costs. Tingnan niyo po, itong mga wise men na ito, sa kanilang paglalakad, dumating yung point na nawala yung gabay nila kasi ang star, ang kanilang gabay. Sinusundan nila yung star, ay doon tayo pumunta. Nakasunod sila sa star. Dumating yung point of time, nag-disappear yung star. Nag-give up ba sila? Hindi sila nag-give up. Kung tayo, ay, nawala. Naku, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Nawawala yung palatandaan. Ay, alika, uwi na tayo, uwian na. Kasi wala na Wala na yung palatandaan So, anong ginawa nila nung nag-give up ba sila? No. Ang ginawa nila, nagtanong-tanong na lang sila. Kasi nawala. So, hindi sila nag-give up. Nagpatuloy pa rin sila at nagtanong-tanong sila kung saan matatagpuan na mayroong ipinanganak na sanggol. At ano pa po yung ginawa nila? Napunta sila sa wrong king's palace. Napunta sila kay Herod. Di po ba? At nagtanong sila doon. At ang sabing gano'n ni Herod, sige, hanapin nyo. Kapag nakita nyo, sabihin nyo ako at ako'y pupunta rin doon at sasamba sa kanya. Mali ang napuntahan nila. Ay, naligaw tayo. Mali ang napagtunungan natin. Nag-give up ba ang mga wise men? Again, hindi din sila nag-give up. Sometimes, sa ating pagsamba sa Panginoon, ay napakarami ding balakid na mangyayari sa ating mga buhay. Pero kung paano ang wise men ay hindi nag-give up because they have worship, true worship. They know how to worship God. Kung paano talagang dapat siyang sambahin, hindi sila nag-give up. So, tayo po, baka mamaya, ang mga Kristiyano, minsan nga po, ang nagpapatigil sa kanila sa pagsamba sa Panginoon, ulan lang Katalunan na, hindi po ba? Kapag umulan na, umaga, umuulan. Kanina, umuulan. Sabi ko, naku, in Jesus' name, umuulan. Kasi parang natutunaw ang mga tao kapag umuulan. Diba? Ang sarap kayang matulog kapag umuulan. Yung bang tipong puyat ka tapos biglang umulan. Diba? Ang sarap matulog. Sasabi mo, ay, mamaya na lang ako. So, minsan ganun lang Hindi na tayo nakakasamba sa Panginoon Pamasahe. Minsan wala lang tayong pamasahe, hindi na tayo nakakasamba sa Lord Pero kung alam mong wala ka namang pamasahe, kung talagang gusto mo na sumamba sa Panginoon, bago dumating ang Sunday, gumawa ka na ng paraan para ikaw ay magkaroon ng pamasahe. Amen po ba? Ako natatandaan ko noon Ginagawa ko, nagtitinda ako ng barbecue, banana Q. Nung ako'y nag-full time sa Panginoon, na wala ko talagang pera na, para makapunta lang ako sa bunlo, ginagawa ko si Pastor Erla, Pastor Dennis, mga pamangkin ko po yan
Pinagtitinda ko, magluluto ako ng banana Q. Tapos sasabihin ko sa kanila, tinda mo nga dun sa talyer, bibigyan kita 5. Tapos ititinda, may kikitain ako, may pamasahe na ako, gumagawa ko ng paraan para magkaroon ng pamasahe. Kapag ka tayo'y sasamba sa Panginoon, kwentado na natin lahat ang anumang bagay na pipigil sa atin. At ginagawa na kagad natin ng paraan para walang makapigil sa atin sa pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? So our worship with Him should be persistent, katulad nitong mga wise men po na ito. At ang nangyari, after nun, nag-reappear yung star na yon, praise the Lord. Kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Minsan, may mga bagay na parang wala tayong nararamdaman, pero just continue kung paano tayo tinawag ng Diyos. Magpatuloy lang po tayo sa ating paglalakbay. At one time po, biglang mag-a-appear uli ang star na yan. At nakikita natin yung tamang patutunguhan po natin. Amen po ba? Kaya po hindi tayo dapat nag-give up kaagad kapag tayo ay magbibigay ng tunay na pagsamba sa Panginoon. As long as we have breath, no po, live your life for the Lord. Habang kayo ay mayroon pang hininga, ibigay nyo ang inyong buhay sa Panginoon. One time po, nung ako'y nagkaroon ng sakit na hindi ko po alam kung ano, dalaga pa lang po ako. Tapos na-diagnose na meron akong goiter sa loob. So yung goiter sa loob, magpapapayat sa'yo, luluwa yung mata mo. Ganun po yung mangyayari dun sa goiter ko. Luluwa yung mata mo. Pag lumuwa daw yun, kahit gumaling na ako, nakaluwa na yung mata. Sabi ko sa Panginoon, Lord, naglilingkod ako sa'yo. Ang payat-payat ko na nga, luwa pa ang mata. Anong itsura ko pag naglingkod sa'yo? Baka matakot sa akin ng mga tao. Sabi ko, Lord, pero nangyari po, nagpa-check up ako, ni-radioactive ako. So, nung ini-radioactive ako, tinunaw yung goiter na yon. So, natatakot ako, baka ako maging baog. Kasi dalaga pa ako nun eh. Kaya nung mag-asawa ako, gusto ko magkaanak agad ako kasi gusto ko malaman kung baog ba ako o hindi, nabaog ba ako o hindi. Pero, nagkaroon ng pangit na reaction sa akin yung pangyayaring yun. Dahil since then, iba na po yung naramdaman ko sa katawan ko. Parang minsan, biglang parang merong papaakyat dito, hindi ako makakahinga, etc., ganyan. So, ang kala ko, tas namamanhid, ganyan. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa aking katawan. Kaya pag nagpe-pray po kami sa bunlo, miracle healing, lahat ng klaseng sakit na binabanggit ni Brother Eddie, ina-out ko kasi hindi ko alam ang sakit ko. Nagpunta ako sa doktor, sinabi ko yon kung ano yung nararamdaman ko, yung nag-check up sa akin, nag-administer sa akin ng radioactive. Bigla siyang napaganon. Sabi niya, tapos sabi ko, parang nagulat yata yung doktor sa nangyayari sa akin. Tapos sabi ko ganun sa kanya, bakit Dok, nagkamali ba kayo sa akin? Tapos sabi niya, ay hindi. Mali ka lang umupo. Imagine mo sa nararamdaman kong ganun, mali ka lang umupo. Ganito ka uupo ha. Tapos tinuruan ako kung paano umupo. Ganyan lang ang gagawin mong pag-upo. Ganun po. Wala yun, wala. Pero na-feel ko na parang something is wrong. Kasi patindi nararamdaman ko hanggang sa talagang alakala ko mamamatay na ako. And then accepted naman ako kasi sa buhay ko naman, alam ko namang langit ako. Alam ko naman na to live is Christ, to die is gain. Kaya hindi ako natatakot. Kaya sabi ko, kung mamamatay ako, uubusin ko lahat ang aking strength sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko, habang ako'y may buhay, habang ako'y may lakas, habang may natitira pang kahit ano sa akin na pwede kong magamit, gagamitin ko sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ako'y mawalan ng boses, hindi na ako makakapagturo, pero may kamay pa ako. Siguro magsusulat na lang ako para makapag-share pa rin ako ng Word of God. Yun po yung iniisip ko na anything, kung ano man yung mawala, kung may matitira, gagamitin ko sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya that time po, todo-todo akong humayo kasi kala ko mamamatay na ako. Kaya lahat hayo ako. Wala akong tigil kakashare ng Word of God. Buong barangay ng Santa Maria, nilibot ko po yan kasi share ng Word of God. Todo-todo. 8 Bible study, 1 linggo. Meron pang school, may company pa. Dinire-diretso ko kasi parang kala ko mamamatay na ako. Hanggang one time po yung isang pastor na kasama ko, sabi ko gano'n, biglang naramdaman ko, sabi ko, alam mo, Pastora Nancy, sabi ko, alam mo, Pastora Nancy, feeling ko malapit na ako eh. Sabi ko, huwag ka naman ganyan. Kaya nga, inuubos ko na lahat yung lakas ko sa paglilingkod sa Panginoon. Pero to cut the story short,
Ang naghanap ng buhay, nawawalan nito. Pero ang nagbibigay ng buhay para sa Panginoon ay binibigyan nito. Ilang dekadang taon na po yon. At since then po, ay wala na akong naramdaman. At ako'y buhay na buhay, nagkaanak, nagkaapo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. As long as you have breath, habang may hininga ka, live your life for the Lord. We must be persistent. Dapat persistent tayo. Huwag tayong palubog, palitaw, parang palitaw, lulubog, lilitaw. Minsan mainit na mainit, minsan lalamig. Minsan dire-diretso, minsan titigil. Huwag po, huwag ganun. Ang tunay na pagsamba na maibibigay natin sa Diyos ay persistent. Kahit na naghihirap tayo, kahit na wala tayong makain, kahit ano mangyari, still, hindi dapat magbago ang ating pagsunod at pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Next po, D. Worship Him humbly. Worship Him humbly. Bakit? Wala naman tayo di ba? Lumitaw tayo sa mundong ito na wala naman tayong bit-bit na kahit ano. Kaya talagang magpapakumbaba ka at magpapasakop ka sa iyong pagsamba sa Panginoon. Di mo naman pwedeng sabihin, Lord, I worship you. I am a faithful tither. Kung mag-tithes ako 300,000, Lord. Di ka naman pwedeng sumamba ng ganun dahil ikaw ay nagtatithe sa Panginoon. Lord, I worship you. Pastor ako. Napakasipag ko. Hindi na ako natutulog. Hindi tayo pwedeng magmalaki ng ganun sa Panginoon. Dahil we are just dust. Tayo mga alabok lang. Alabok lang tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ang sabi pong gano'n ng verse 11, on coming to the house, they saw the child. Wise men to. They saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped the Lord. And they bowed down and worshiped the Lord. Kahit wise men sila, they bow down and they worship the Lord. Alam niyo po, naalala ko yung isa po nating kapatiran na abogado. Mataas ang katungkulan sa PRC. Siya yung pinaka-boss, yung nagbibigay ng lisensya sa lahat ng mga nag-e-exam. Abogado, CPA, etc. sa PRC. Siya po nagdo-don't watch doon sa Bunlo. Nung dinala namin yung don't watch sa Bunlo, nagdo-don't watch siya every morning. Minsan po hindi natin nakikita yung mga tao. Dito kala natin ginaganyan-ganyan lang natin. Pagdating pala sa opisina, grabe naman pala saludo ng mga tao sa kanila. Pero kapag nagdo-don't watch na po, lumuluhod talaga siya sa pagsamba sa Panginoon. Kaya kung titingnan mo ganyan, one time, napunta kami dun sa PRC. Nakaisakay ako sa sasakyan niya. Pagbaba namin, may nagbukas kagad ng pinto. Sir, kahit sa elevator gumaganyan sila. Sir. Alam niyo, sabi ko sa sarili ko, grabe, itong tao na to pag sumasamba, everyday yun, walang tigil bago pumasok. Pag sumasamba sa Panginoon, talagang lumuluhod sa Panginoon. Yung pala, pag nagtrabaho na to, sobrang antaas pala ng posisyon nito na para rin lang pong ang ating Doktora Cora dyan. Talagang sumasamba si Doktora sa Panginoon. Yung mga jam natin, pinaglololo ko si Doktora. Sasabihin, Doktora, ice cream naman dyan, ice cream. Sige na, pa-ice cream pa. Si Doktora nakikiano lang. Pero pag nagpunta, yung isang pamangkin ko, nagtrabaho sa DOH. Nung magtrabaho sa DOH, nakita niya. Kasi isa siya sa jam na lumoloko-loko kay Doktora. Binibiro-biro. Nung makita niya, ay grabe tita, kung ano-ano'y namin si Doktora, grabe po. Yung pala doon, kagalang-galang talaga siya. Grabe po, ganyan. We must humble ourselves in worshiping the Lord. Not our title. No? Lalapit tayo sa Diyos na dala-dala titulo natin. Yayabang tayo. Lord, ang dami kong ginawa. Ang dami kong ginawa para sa iyong ubasan. Ang dami kong tinulungan. Ang dami kong ganito, ganyan. I worship you. No. We must worship God, humbling ourselves because let us always remember we are just dust. Kahit gaano tayo katalino, we must humble ourselves in worshiping the Lord. Kasi wala talaga tayo. And wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Amen po ba? Because everything in us is not ours. Everything in us is God's. Meron ba kayong pag-aari na inyo? Wala. Buhay mo iyo? Hindi. Hindi. Di ba sabi nung inaawit pag may patay, hiram sa Diyos ang aking buhay. Hiram lang. Hiram lang sa Panginoon ang ating buhay. Kahit ang buhay natin ay hindi atin.
So when we worship God, kapag sinamba natin ang Panginoon, wala tayong magagawa just to humble ourselves. Kasi talagang wala naman tayo. Maganda man ang kalagayan natin sa buhay ngayon, dahil sa Diyos. Lahat dahil sa Panginoon. Kaya pag sumasamba tayo sa Panginoon, ang tunay na pagsamba, how will we worship the King? Humble yourself. Magpakumbaba tayo sa Panginoon para maibigay natin ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Tingnan nyo itong mga wise men na to, napakatatalino nito. Pero anong ginawa nila? They bow down and worship God. So tayo rin po kapag sumasamba sa Panginoon, gawin natin yan. So ang pagsambang ito ay gagawin natin, hindi lang sa church, even sa ating mga tahanan. Kahit nasa tahanan po tayo, dapat ay sumasamba tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? And then po, next po, last, is worship Him with your best. Worship Him with your best. Kapag sumamba tayo sa Panginoon, anong meron ka, ibigay mo yung pinaka-best. Anong meron ka, ibigay mo yung pinaka-best sa pagsamba mo sa Panginoon. Don't give Him any leftovers. Alam niyo po ba yung leftover? Yung tira-tira. Merong isang kwento, sabing ganon, yung daw member, kapag nagbe-bless ng pastor, hinahanap yung ma-expire na. Sasabihin, ay mami, ma-expire na tong mga dilata na to, bigay natin kay pastor. Ay mami, hindi na natin to ginamit, isang gamit, ayaw ko nang gamitin tong pantalon, bigay natin kay pastor. Lahat puro mga expired. Minsan sa Lord, ganun din ginagawa natin. Ibinibigay natin mga leftovers na lang natin sa Panginoon. Diba? Ngayon tumanggap tayo ng 13-month pay, tumanggap tayo ng bonus. Ang dami nating tinanggap. Ngayon, sinong nauna mong binigyan dun sa iyong tinanggap? Hiniwalay mo ba kaagad, eto para kay Lord. Itabi na natin yung para kay Lord. Baka magastos ko pa. Baka malibang ako, maubos ko at wala na akong mabigay sa Panginoon. Tendency kasi pag inuuna natin yung ibang bagay, wala si Lord. Bandang huli, sa kwenta mo, sorry Lord, wala na para sa'yo. I hope you understand. Utang Lord. Give Him our best. Ibigay natin yung best sa Kanya. Huwag leftover. Sabi ng verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary. They bowed down and worshiped Him. And they opened their treasures and presented Him the gifts of gold, frankincense, and myrrh. Hindi nila dinala lahat yung gold. Hindi nila dinala lahat yung frankincense. Hindi nila dinala lahat yung myrrh. Ang dinala nila, the best of gold, the best of frankincense, the best of myrrh. So yung the best ang dinadala nila sa Panginoon. Alam niyo po yung kinuwento ko sa inyo, sila po kapag nagbibigay sa Panginoon, ito pong taga-PRC na to, abogado, pag nagbibigay sila sa Panginoon, makikita mo unat na unat lahat yung kanilang perang inilalagay. Nung nagka-sharing kami kwenta, di ko kasi maatim pastora na maglagay akong lukot-lukot. Kaya talagang ako'y nagpapapalit sa bangko para pagdating ng Sunday, yung malulutong ang inilalagay ko doon sa aking tithes and offering. Kaya since then, mula noon, magpahanggang ngayon, ganun silang klaseng magbigay ng tithes sa Panginoon. Hindi sila nagbibigay ng mga lukot. Ay, hindi ko naman sinabi sa inyo na, ay naku, wala akong malulutong. Wala akong malulutong, hindi ako muna magbibigay. Hindi po ganun. Hindi naman tinitingnan ng Lord kung ano. Kaya lang, ginagalang din ng Lord ang kanilang puso. Kasi they want to show na talagang sa kanila yun calling, conviction nila yun na ayoko magbigay ng ganoon kasi para sa Lord to In effect, parang sinasabi nilang, gusto kong ibigay yung best. Gusto kong ibigay yung maganda. Kasi minsan, di ba, pag nagbibigay tayo, hinahanap natin yung una, yung pinakamaliit. Pag dumukot. Pero sa atin, walang ganun Pag dumukot na ganyan, kakapain yung pinakamaliliit, tsaka inilalagay. Hindi sa atin yun Tapos minsan naman, pag magbibigay, eto ilalagay ko sa tithes envelope ko. Hahanapin na yung mesira na. Kasi hindi ko mapapalit sa bangko to Kaya, lalagay na. O kaya, ay, ano na pala to, hindi na tinatanggap sa bangko. Pasok na natin dyan, ganyan. So, mga ganun, leftovers. When we worship Him, give our best. So, ano po ba yung mga best na meron tayo?
na pwede nating ibigay sa Panginoon. Ito po'y napakahalaga, mga magulang at kapatid. Our God deserves our best. So ano-ano po yung mga best na yan? Number 1, years. The best year. Ibigay natin sa Diyos ang best year natin kung saan meron pa tayong galing. Kung saan meron pa tayong lakas. No po? Wag mong ibibigay yung sarili mo pagka lumpo ka na, Lord, iyong-iyon na ako. Naka-bedridden ka na. Lord, iyong-iyon na po ako, Lord. Buong buhay ko, lakas. Wala ka nang lakas eh. Naubos na nga lakas mo, tsaka mo ibibigay sa Lord. So, paano tayo sasamba sa ano ibibigay natin sa Lord? The best years. Yung malakas ka pa, yung malusog ka pa, ibigay mo na sa Panginoon. Kinuwento ko sa first service, yung isang kwento na merong isang inaaya, estudyante pa lang siya. Inaya siya maglingkod sa Panginoon. Ang sabi niya, ay pasensya na, busy ako sa school, nag-aaral ako eh. Kaya hindi mo na ako makakapaglingkod sa Lord. Nag-aral siya, hindi naglingkod sa Panginoon. And then, nag-graduate, nagtrabaho. Inaya uli siya maglingkod sa Panginoon. Sayang naman yung talent mo. Bigay natin sa Lord. Sabi niya, naku, pasensya na, busy ako sa trabaho, dami-dami kong ginagawa, gabing-gabi na ako nakakauwi, etc., etc. So, hindi rin siya nakapaglingkod sa Panginoon. And then, nag-asawa siya. Inaya ulit siya. Maglingkod tayo sa Panginoon, sayang naman yung talent mo. Ang sabi niya, naku, dami kong anak eh, aalagaan ko, ganito, ganyan, ganyan. So, hindi na naman siya nakapaglingkod sa Panginoon. Hanggang tumanda na siya. So, nung tumanda na siya, ano palagay niyo, naglingkod na? Palagay niyo ba, naglingkod na nung tumanda na? Sabi niya, nung tumanda na ngayon siya, inaya ulit siya. Ang sabi nga nun, ay halika, wala ka nang inaano sa buhay, halika maglingkod tayo sa Panginoon. Sabi niya, di ko na kaya, matanda na ako, ano na lang yung mga bata. O di yung mga bata, gano'n na naman ang susagutin. Ano yung years meron tayo? The best year, ibigay natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Next po, the best time. We have time. Binigyan tayo ng Panginoon ng panahon. 24 hours ibinigay ng Diyos sa atin. No po? Sabi nga nun, wag nating intayin na yung end ng day, iyon ang ibibigay natin to worship our God. Yung sa umpisa pa lang, na paggising mo sa umaga, that's the first day, yan ang pinaka-best na ibigay mo, ang iyong araw, ang iyong sarili sa Panginoon. Dapat diyan kayo sa umaga. Bakit? Fresh na fresh ka pa eh. Malakas ka pa, maayos ka pa. Kaya lang ang ating kaisipan ay punong-puno ng mga bagay na gagawin natin sa maghapon. Kaya hindi tayo makipagbigay ng time to worship God in the morning. Yaan mo na, pastora, okay lang naman in the evening. Okay naman din po. Kaya lang, hindi nyo napapansin, pag gabi na kayo nagwo-worship sa Lord, pagod na pagod ka na. Inaantok ka na. Kaya ang mangyayari sa'yo, saglit na saglit lang, minsan nga nagbabasa ka ng Bible, sunod no, humihilik ka na. Magigising ka na kinabukasan, sasabihin mo, sorry Lord. So hindi na tayo nakapagbigay. Bakit? Kasi hindi yung best of the time ang naibigay natin sa Panginoon. Bakit kinakailangan mas maganda na umaga? Sana. Kasi malakas tayo dyan, fresh tayo dyan. Pangatlo, diyan natin ibibigay yung lahat ng mangyayari sa atin sa buong maghapon. Hindi naman sa gabi Lord, pagpalain niyo po ako. Sa umaga dapat yun para yung buong maghapon mo, ipagpalain ka ng Diyos. Lord, samahan niyo po ako saan, anak, sa pagtulog. Kung sa umaga ka magpe-pray at magwo-worship sa Lord, Lord, samahan niyo po ako sa buong maghapong ito. Kung gabi ka na magwo-worship, Lord, samahan niyo po ako. Inaantok ako. Ano pa? Lord, pagpalain niyo po ako sa umaga. Maraming darating na pagpapala. Sa gabi natutulog ka. Anong pagpapala? Lord, pagpalain niyo po ako. The best is yung first day of your time. Kaya po, ibigay natin yung best of our time. Next, best of our money. Huwag nating hintayin na maubos yung pera mo at saka mo sasabihin, eto na lang Lord ang i-offering ko. Pasensya na naubos eh. Best of our money. Ibig sabihin, iseset aside na kaagad natin yung ating tithes and offering
para hindi na natin magalaw at hindi na tayo matukso na bawasan pa yon. Na bandang huli, wala ka nang maibigay dahil naubos na. Best of our money. Ibigay natin yung best na maibibigay natin sa Panginoon. And the best of our heart. So meron tayong puso. Sometimes, best of our body. We worship God outwardly, pero not best of our heart. Inward po yun eh. Yung sa loob mo. We give lip offering but not heart offering. Nanggagaling sa bibig natin pero wala sa puso. So let us give God our heart, the best of our heart. No po, hindi lang yung ating mga sinasabi, yung outward na nangyayari sa atin. Let us give our heart to the Lord. And God knows everything. So ito pong mga bagay na to, ito ang ating treasure na pwede nating ihandog sa Panginoon. Ang treasure natin is our years, our time, our money, and our heart. This is our treasure. And God deserves the best from these treasures. Deserving ang Lord na ibigay natin yung pinaka-best dito po sa ating mga kayamanang ito. Amen po ba? Amen. I pray that by the year 2021, ay wag mawala sa ating kaisipan ang mga katuroang ito. Again po, I encourage everyone. Ngayon po, dahil sa pandemic, naging maganda rin eh. Bakit po? Laging naka-record ang lahat ng ating mga itinuturo. Kaya kung meron kayong nagustuhan ng mga teachings, ng mga nakarang panahon, hindi nawawala yun, naka-record po yun. Nandun yun sa ating JIL Bagbagin page. No po? So punta kayo doon, hanapin nyo kung ano doon. And then, every day, lagi nating pakikinggan, paulit-ulit ito para nare-remind po ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya mga magulang at kapatid, paano sambahin ng Diyos? To summarize po, worship Him preeminently above all other kings. Worship Him personally. No? Huwag nating i-expect yung iba na gagawa nito para sa atin. Worship Him persistently. No po? Worship Him humbly. Worship Him with your best. So mga magulang at kapatid, nawa ang pagkakalikha ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kung saan inaasahan ng Diyos na tayo'y sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan ay maibigay nating higit sa binigay natin ng 2020. Sana po sa 2021 ay maibigay natin ang pinaka-best na pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? So, pwede po bang tumayo tayong lahat, mga magulang at kapatid, and let us start giving our best worship to the Lord. No po, tayo po ay sasamba sa Panginoon. Ibigay natin yung ating taos-puso at pinaka magaling, pinaka masarap na pagsamba na kaya nating ibigay sa Panginoon. Kasama ang ating pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Daming ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pinagpala tayo ng Diyos. Ito, buhay tayo. Ang dami nagka-COVID. We thank God, no? Na-spare tayo. Ang dami nating dapat pasalamatan sa ating mga buhay. Nagka-problema tayo, pero purihin ng Diyos, no? Nilutas ng Panginoon ang ating mga problema, ang ating mga suliranin. Nagkasakit, pero pinagaling ng ating Panginoon. Nanlumo tayo, pero binalik tayong muli ng ating Panginoon. There are so many things to thank God. Napakaraming bagay para pasalamatan natin ng Diyos at magdala sa atin sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Let's prepare our heart in worshiping the Lord. Ang hiling ko po sa inyo, ikaw at ang Panginoon. Huwag mong intindihin ang katabi mo sa lugar na ito. We just want to worship God personally. Personal nating sasambahin ng Diyos. Kaya if you are disturbed, kung tayo nakadilat, nag-iistorbo ka sa katabi mo, why not close your eyes para ikaw lang at ang Panginoon. At nawa po, I pray as we worship the Lord, nawa ang banal na Espiritu Santo at ang presensya ng Diyos ay katagpuin ang ating mga puso na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Nawa ang presensya ng Diyos ay maranasan nyo sa ating bibigay na pagsamba sa Panginoon. At nawa ay tuluan tayo ng banal na Espiritu Santo na ibigay sa Panginoon ang pinakamasamyong amoy ng ating pagsamba sa Diyos. Yeah, let's bow down our heads and close our eyes. Let's start
to worship our Lord. Hallelujah, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself. Open your It's heart, not what church. you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've
Damahin mo, Panginoon, ang pagmamahal ng iyong mga anak sa lugar na ito. We want to give you our best worship today. Nais naming ibigay ang pinakamainam na pagsamba tanging sa iyong pangalan lamang, O Diyos. Hayaan mo, O Diyos, na ang pagsambang ito'y maging mabangong samyo sa iyong harapan. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Pour out your hearts unto the Lord. He is worthy of your praise and your worship. God deserves your worship. I want you all to worship the King of Kings and to worship the Lord of Lords. You are God's children. Anak ka ng Diyos. Marunong kang sumamba. Marunong kang magbigay ng papuri sa Kanya. Let the praise arise in your heart. Let praise arise. Let praise arise. For the glory of the Father. For the glory of the Son. Let praise arise. Let worship arise. 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 He is your friend. Just allow Him to touch you. Just allow Him to embrace you. Just allow Him to give you His love. Feel His love for you. Thank you, Lord, for your unfailing love. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, Lord, for understanding our situation.
Thank you, Lord, for giving us strength to worship you. Thank you, Lord, for your presence. Manaming Diyos, oras pong ito, damahin mo rin ang aming pagmamahal sa iyo, ang aming pagpapakumbaba, ang aming pagpapasakot, ang aming pagsamba, ang aming pagsusuko ng lahat-lahat sa amin. Sapagkat ikaw ay karapat-dapat. You deserve all the glory. You deserve our love. You deserve our worship. We offer to you, Lord, everything in us. Inihandog namin sa iyo ang lahat ng nasa sa amin. Na ikaw din naman ang nagbigay. Tulungan mo kami, O Diyos, na lahat ng pinagkatiwala mo sa amin, na magamit namin para sa iyo, para sa iyong kalwalatian, at para sa iyong karangalan. Be glorified, be magnified, be exalted in our lives. Change us, Lord. Continue to change us from glory to glory. Baguhin mo kami upang ang aming mga buhay ay maging vessel of honor unto you, Lord. Na kami po ay maging sisidlan ng iyong kalwalatian, sisidlan ng iyong karangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa oras po nito, Ama, patuloy po namin itinataas sa iyo ang buhay ng iyong mga anak sa lugar na ito at maging ang nanonood sa FB Live. Di ko po alam kung anong kanilang mga pinangdadaanan sa oras na ito. Subalit maraming salamat sapagkat alam ko po na nababatid mong lahat ng ito at ninanasa at pinakananasa ng iyong puso na sa gitna ng kanilang pinagdadaanan ay maipahayag ang iyong kapangyarihan, maipadama ang iyong presensya. Nawa, O Diyos, ay mabuksan ang kanilang mga mata, ang kanilang mga puso, maramdaman kanila at makita nila kung paano kang kumikilos sa kanilang mga buhay. Nawa, O Diyos, ang iyong mga salita na narinig nila ng mga nakaraang panahon ay muli mong ipaalala, Banal na Espiritu Santo, upang mawala ang anumang pag-aalinlangan, upang mawala ang anumang takot, upang mawala ang anumang pangamba. Bagkus ay manalig at manampalataya ang bawat isang anak mo sa iyong pagmamahal at sa iyong kapangyarihan. Panginoon, sa oras pong ito, huwag mo pong pabayaan ang iyong mga anak. Inaangkin namin ang iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga buhay, lalong higit na mayroong another virus na kumakalat, Lord. Sabi po nila'y mas matindi pa. Panginoon, walang tigil ang paggawa ng kaaway, ng mga bagay na kakatay, wawasak, at sisira sa iyong mga anak. At maraming salamat, Panginoon, sapagkat si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na maguli at umakyat sa langit, at ang banal na dugo ay nabubo sa krus ng Kalbaryo upang kami magkaroon ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sapagkat sinabi mo ang mga mananampalataya mo ay may palatandaan. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Marami pong salamat sapagkat sinabi mo na sa mga latay ni Jesus, kami mayroong kagalingan. Pwede po bang ipatong niyo ang inyong mga kamay sa inyong mga ulo sa oras na ito? Isang kamay sa inyong ulo, ang isang kamay ay extend niyo po sa langit. At itaas niyo po, hindi lamang kayo ang inyong mga sarili, maging ang inyong buong sambahayan, maging ang nanonood sa FB Live na ito. Ang aming Diyos, inaabot namin ang aming mga kamay sa iyong kapangyarihan. At hayaan mong dumaloy ito sa aming mga buhay. Inaangkin namin ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa amin.
kasama ng aming mga mahal sa buhay. Inaangkin namin ang iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo na babalot sa aming buong pagkatao, maging sa aming buong sambahayan, at walang anumang gawa at plano ng kaaway ang magtatagumpay sa aming mga buhay. Inaangkin namin ang kagalingan, ang kalusugan, ang kalakasan ng katawan na padadaluyin mo sa aming mga ulo, mula sa aming mga ulo hanggang sa aming mga talampakan. You will renew our strength like an eagle. You will heal all kinds of sicknesses, diseases, and pain in our bodies. And Lord, we pray in the name of Jesus, gawin mong normal ang lahat ng bagay sa aming katawan. Kung paano mong nilikha ito, ibalik mo, Panginoon, sa unang pagkakalikha mo. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And Lord, I pray in Jesus' name, gayon din ang aming mga mahal sa buhay na nasa sa aming mga tahanan, saan man sila naroroon. Iabot mo ang iyong mapagpala, mapaghimala, at mapagpagaling na kamay sa pangalan ni Jesus. And let the protection of the living God be upon them. Cover them tightly with your precious blood. Shield us, Lord, with your precious blood. In the name of Jesus, na walang anumang klase ng virus ang makalalapit sa amin. Panginoon, tinatayuan namin ang iyong salita sa Psalms 91. 1,000 shall fall at thy side, 10,000 at thy right hand, but it shall not come near us. In the name of Jesus, we declare it, Lord, it shall not come near us. Hindi sila makakalapit sa amin. Hindi makakalapit sa amin ang mga virus na ito, sapagkat sa pamamagitan ng iyong dugo, tutupukin mo ang mga virus na ito. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Set your people apart, Lord. And let your name be glorified in the name of Jesus. Kung paano noong New Testament, Lord, inilagay mo ang iyong mga anak sa land of Goshen, kung saan ang lahat ng mga kalamidad, ang lahat ng mga salot ay hindi nakaapekto sa iyong mga anak. Lord, I pray in the name of Jesus, put us in the land of Goshen and protect your people in the name of Jesus. No one can harm us, Lord, because the blood of the Lamb is upon our lives and upon our families. Panginoon, minsan pa ay muli naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming buhay, ang aming sambahayan, ang aming kabuhayan, ang pinag-inulan ng aming inumin at kain. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Thank you for your promise na anumang bagay na ipagkatiwala namin sa iyo ay tatapusin mo ng may katagumpayan. Thank you for the victory. Thank you for the sure victory. Because you said in Romans 8:28, all things will work together for good to them that love you. We love you, Lord, and therefore all things will work together for good because we love you. Father, we give you praise, we give you glory, we give you honor in the sweet name of our